John chapter 3 kung alam niyo 'yon. Lumapit si Nicodemus. Aba, nakita agad ng Panginoon yung kaniyang yung pinakakondisyon ng kanyang buhay, yung kondisyon ng kanyang puso kung ano yung kailangan mangyari sa kanya. At isa rin sinasabi ng Panginoon sa atin. Kaya sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, you need to be born again. Na-born, kaya narinig ko po yung mensahe ni Pastor Ameno na last time, napakaganda na i-emphasize po sa atin yon. You need to be born again. Kasi isa po pala sa pinaka trahedya na nangyayari sa church na yon ay may mga church attender, no? May mga umattend tayo ng church pero napakalaga na tayo ay na-born again talaga. Napakalaga po yun. Kaya sinabi ni Jesus din doon, sabi niya, you cannot enter the kingdom of God. No. You cannot see the kingdom of God. You must be born of water and of the Spirit. Ayan. Yung born again, na-born tayo sa flesh, ito, naipanganak tayo sa laman, kailangan natin maipanganak sa spiritual. Mabago yung puso natin, yung patay nating espiritu, no, na hiwalay sa Diyos, babaguhin po ng Panginoon para ma-transform. Ganun din, nung nakita ng Panginoon si Nicodemus, you must be born again. Nakita ng Lord sa kanya. Pag tayo po humarap po sa Panginoon ngayon at nasa harapan po tayo ng Diyos, kita pa ng Panginoon yung ating pong kondisyon. No? At sa ating pong kondisyon ay yung hindi po tayo ginajudge ng Panginoon. Kaya po dito sa panyaya niya, nandito yung gentleness, nandun yung humble heart ng Panginoon sa Kanya. Hindi kagaya ng mga Pariseo ng mga panahon na yon, pag ay unclean yan, marumi yan, ganyan yan. Kasi yun yung kanilang pamantayan sa kanilang batas ng mga panahon na yon. May leprosy yan, unclean yan. Hindi. Pero yung minsan na-encounter ng Panginoon ng may isang may ketong na tinuturing na ritually na marumi. Anong sabi ng ketong? Lord, can you make me clean? Yes, I'm willing. Sabi ng Lord, di ba? Willing ako, gumaling ka, luminis ka. Praise God. No? God sees yung ating pong mga condition. Kaya we need to consult the Lord. No? Ayan, praise God. Kaya po makikita po natin yung first instruction ng Panginoon sa atin, maaaring simpleng pakinggan, pero life-changing. No? Simpleng pakinggan, come to me, draw to me, surrender your symptoms to the Lord. Amen. Parang may iba na akong sintomas ngayon. Itong mga nakaraang linggo, sa pinagdaanan namin mga pagsubok, matindi yung battle ko mga kapatid sa mind, sa worry. Ang tindi po, ang napakatindi. Lord, may sintomas na akong ganito. Dapat peace Dapat nandun yung you bind every thought captive and make it obedient sa Panginoon Hindi ako magdudwell dyan sa ganyang kaisipan na negative thoughts. Talagang dito ako sa godly thoughts. Pag may mga ganun, pag hindi natin yun, pag sinarili lang natin at di tayo nagpa-check up at di tayo nagpakonsulta sa Panginoon, mahirap yun. No? Lalo tayong madidepress, magkakaroon ka ng kung ano naman, no, ng mga negative sa atin. Yan napaka-importante po, no. Ano man mga bagay na sintomas sa atin, maaari na high blood ka. Bakit ganito? Parang nahihilo ko. Mahirap yung set diagnosis lang Alam mo yung gano'n, yung medyo set diagnosis ka lang. Kailangan magpakonsulta tayo sa eksperto. Lumapit tayo sa Panginoon Jesus. Ayan. Tsaka din, naadyan din yung ating mga leaders na nakakakita din sa atin. No? Makinig din po tayo sa kanila. Amen? No? Nakakita sa kanila. Ayan. So, surrender your symptoms. Ayaw ko magpa-check up. Pero pang gano'n, nakarinig na rin gano'n, ayaw ko magpa-check up kasi baka malaman ko yung ko Ayoko malaman Hindi, paano ka gagaling? Mahirap yung too late na. Mahirap yung too late na, no? Mahirap yung too late na, walang tiwala sa doktor. Ayan. Mukhang itong doktor na to, mukhang pinipiraan lang ako nito. Naniwala ako nito, marinig ko na yan. Hindi ko ako niya. Alam na. Kay Jesus po tayo lumapit sa yung ating dakilang doktor na magpapagamot sa atin. Ang kainaman po kay Jesus, yung kagalingan kasi natin bayad na. Amen. Binayaran na niya. Sa amin nung magpa-check up kami, talaga ang laki ng babayaran Ang laki talaga mamang problema ka Pero salamat sa Panginoon sa pagkilos sa mga programang charity. Pero pag lumapit sa Panginoon, kung ano madinadala natin, bayad na ng dugo ng Panginoong Hesus. Amen po ba?
It has been washed by the blood. It's been paid by the blood. Kaya nga po ako, sana ko po, aking kiniklaim na, binayaran mo na ito, Panginoon eh. Nagkaroon na ng divine exchange. Nagkaroon na ng pagpapalit dun sa cross. Yung curse, napunta kay Lord yung curse sa atin, napunta yung pagpapala ng Panginoon. No? Kaya yung po, patuloy po tayong lumapit po sa atin. So don't be deceived, no? By surface, self-diagnosis lang. No? Yung mababaw na, ay, tingin ko, ito lang sakit ko, inom ako ng gamot. Ganyan nangyari sa father ko eh. No, may share ko lang, ganyan nangyari sa father ko. Sa konting kirot ng katawan niya, konting sakit ng katawan niya, self-diagnosis, ay, ito ang gamot dyan, mepinamic. Aba, eh, syempre, yung tatay ko, no, medyo malakas, inom siya, tapos pag inom siya ng kanyang paboritong inumin, alak, tapos kinabukasan, pag masakit ang katawan, sakit ang katawan ko, yan, inom na naman, mepinamic. Eh, masama pala yun. Madadamage siyang yung kidney. Kidney pala madadamage yan. Kaya mahirap po yung self-medication. Sarili mo lang ang ikaw na yung doktor. Hindi, ako nakakaalam kung ano inumin ko. Ito, bili ako ng ganito. Mahirap po, mga kapatid, na mahirap yung ganun. Tsaka hindi mo alam kung kailan yung tagal mong iinumin yun. Meron lang yun, specific na time lang na hanggang dyan lang dapat. Lalo na kung for example, may pinamic, meron lang specific na time para inumin at hindi yun talaga pang matagalan. At may kailangan talaga ng medication, no? Only Jesus' words, can heal. Ano man po yung ating can see at ma-accurate na diagnosis ng ating pong buhay. Sa pinakailalim po ng puso natin, hindi ko na po kayo nakikita, hindi natin kita yon. Si Lord alam yun. Si Lord kung ano yung bigat na nasa puso mo ngayon. Si Lord alam yung pinagdadaanan mo ngayon. Si Lord alam niya kung ano yung may kumukurot dyan. Parang may sakit ata ako sa puso. Parang may kumukurot-kurot dito. Yung pala. Alam ni Lord yan, emotion man yan, sakit man yan, ano mang klase yan, alam ng Panginoon po yan. Wag po tayo doon sa mga temporary na mag-cure. Kasi ganoon ang tao eh. Pag may problema, halimbawa, di ba, may problema at siya ay may pinagdadaanan sa buhay, pupunta siya doon sa mga vices, sa entertainment, o anumang klase mga bagay-bagay na ganoon at hindi tumatakbo at lumalapit lang po sa ating pong Panginoon. We need to go directly to Jesus, no? Na honestly, na to tell Him honestly ano man po yung ating mga burden because alam naman ng Panginoon yun sa ating pong buhay. Walang mangyayaring kagalingan kung hindi tayo lalapit sa doktor. Walang mangyayaring kagalingan kundi po tayo lalapit po sa ating pong doktor, sa ating pong Panginoong Hesus. Ayan. Kasi by His wounds you have been healed. Amen. At bayad na nga po ng Panginoon yun. Parang halimbawa, may magkumari, mare, parang iba na itsura mo ngayon, hindi ka na maputla ngayon kasi nagpasalin na ako ng dugo wala na yung anemia 'di ba? Kasi nang kailangan doon for example lang. Kung gawin natin sa spiritual, kung hindi ka na maputla ngayon wala na kasi yung anemia ng kasalanan sa buhay ko nasalinan na ako ng dugo ng Panginoong Hesus Kung gusto mo bang gumaling, pumunta ka sa akin, lumapit ka sa akin alika isasama kita sa church para ma-receive mo rin yung kagalingan na nagmumula sa Panginoon. Amen po ba? Praise God. Praise the Lord. Praise God. Purihin ang Panginoon. Amen. So yung po, we need to consult Jesus, our great physician. Si Lord na po magpapaliwanag niyan. Alam niyo po sa mga doktor minsan alam niyo po pag sa mga doktor minsan, may mga doktor na ang gusto ko sa doktor yung pag pinuntahan ko yung makwento. Sasabihin sa akin kung ano yung problema ko. Kasi may doktor minsan na kada tanong ko isang sagot. Parang kada tanong ko dapat may bayad Parang gano'n ata. Parang napakatipid. Yung mga gano'n Tapos bigla nag-reseta na agad. Dok, paano po yung ganito? Okay na, inumin mo. Sabay gano'n. Iba kay Lord Kakausapin ka ng Panginoon, tuturuan ka ng Lord. Ayan Kaya napaka-importante po na lumapit tayo talaga sa Panginoon. Pangalawang punto, sa paglapit natin, sa pagkonsulta natin sa Panginoon, kailangan makinig ka. We need to listen. Sa pangalawang punto mo, listen to Jesus' prescription. Sabi ng Panginoon take my yoke and learn from me.
Pag sinabi mong prescription kasi, ito yung otorisadong utos para sa iyong kagalingan. Kung lumapit tayo sa doktor, nag-prescribe ang doktor, naggawa siya ng kanyang otorisado, may kanyang selyado na may lisensya siyang doktor, ito ang sakit mo, ito ang magandang treatment para sa iyo. Ganon din sa Panginoon. Yung word ng Lord, ito yung pinaka-otorisadong command niya para sa ating pong kagalingan. Ang Panginoon, kagaya po sinabi ko, siya po yung nagbibigay ng tamang diagnosis sa atin at remedy para po sa akin, sa atin lahat. Ayan, Kaya nga po ang Panginoon kung makikita natin, kung pag tayo ay nagpa-check up, merong reseta, di ba? Merong reseta. 3 times a day. Ito inumin mo. Ayan, kung may lagnat ka, paracetamol. Ayan. Every 4 hours. So pag ganito, di ba? May mga ganun yan Sa atin po, may spiritual reseta rin tayo. Walang iba kundi ang salita po ng Panginoon. We need the doctor's prescription. Our great physician si Jesus. Ang salita po ng Panginoon, yung word ng Panginoon, ang kasagutan para sa lahat po ng ating mga problema. Yung salita po, nandito yung prescription ng Panginoon. Napapagod ka, nabibigatan ka, napapagal ka, lumapit ka sa akin. Yun ang word niya May prescribe siya. Nag-aalala ka sa iyong pangailangan. Meron akong sagot diyan, sabi ni Jesus. Matthew, kasi nasa Matthew tayo, chapter 6, 33. Substitute. Seek first the kingdom of God. Ganun po ba yun? Ito reseta mo ngayon. Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God, and all these things shall be, in His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay, diba? Okay. Hindi ko po alam gagawin ko sa buhay ko. Ano po bang Trust in the Lord with all your heart. Proverbs, yan. So may reseta na agad siya. Ba? Napakaganda po. Ang dami. Simula Genesis hanggang Revelation, napakadami po. Yung spiritual na reseta ng word ng Panginoon sa atin. Kaya po tayo, para sa ating kagalingan, kay Lord tayong lumapit talaga. Kay Jesus tayong lumapit. Huwag tayong lalapit sa albularyo. Baka meron po naniniwala pa sa ganun po sa inyo, Huwag po kayong lalapit sa ganun. Ibang kapangyarihan po ang daladala nun. Hindi po galing kay Lord kasi yung mga ganun. Anting-anting yon ang ginagamit nila. Kay Lord lang po tayo. So, yun. So, makita nga po niya, sabi nga ng Panginoon sa prescription niya, take my yoke and learn from me. Ano po ba yung yoke? Yung pamatok. Hindi, yung sa may kalabaw po na, yung parang panglagay po dito, yung panglagay doon, take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. Yung pamatok po na nilalagay po sa mga hayop po na gano'n. Kasi bakit po yan ang in-illustrate ng Panginoon? Yung pamatok kasi, kung sa konteksto natin tignan, yung pamatok na ginagawa ng mga religious leader noon, sa sobrang dami nilang mga batas na pinagagawa sa kanila, napakabigat. Hindi naman sila makasunod na. Hindi naman talaga sila totally na lilinis sa kanilang mga kasalanan. Paulit-ulit lang sila doon sa ganung ritual ng kanilang paghahandog. Kaya nandiyan nga si Jesus para tumapos ng lahat ng paghahandog na yun para maisakatuparan niya yung law ng at kung sino mang lumalapit sa kanya, sumasampalataya sa kanya, magkaroon ng buhay na walang hanggan, magkaroon ng kapahingahan, magkaroon sila ng grace sa kanilang buhay. So yun po yung isang pamatok dyan. So daming pabigat. Kaya sabi ng Panginoon, sa akin kayo lumapit, magaan yung aking pamatok. Yan, magaan. Napakagaan nun. Kaya sabi niya, kasi yung kanyang pamatok ay nagsisilbing guidance yon, teaching yan, tsaka direction, tsaka kapahingahan. And learn from me. Sabi niya gano'n. Kasi nga, yung mga Pariseo ng mga time ang dami nang ibinibili sa mga tao na mga batas. Biro niya 613 na mga batas. Lahat yun kailangan na lang sundin. At kung hindi, wala ka kay Lord. O marumi ka. So, ganun. Pero kay Jesus, dahil binayaran po ng Panginoon lahat naman tayo ay hindi tayo perfecto. Kung yung law na yun, halimbawa na lang, kung magbigay ng law, o 613, dagdagan natin ng 614 na lang, o bawal ang late. Ang malate magkakasala. May impyerno agad. Grabe. Daming na. Pati ako. Late eh. Di ba? Tingnan nyo. Di ba? Kung
Ano yun? Yun yung pamatok na inilagay sa mga tao. Ay hindi, kailangan magugas ka muna ng kamay. Di ba napansin niyo po yun? Kailangan magugas ka muna ng kamay bago ka kumain. Tama-tama naman yun kasi para malinis. Kaso kasi iba yung spiritual na application sa kanila nun eh. Bakit Jesus yung mga alagad mo hindi naghuhugas ng kamay bago kumain? Pero kung titignan natin, paano naman talaga na magugas ng kamay? No? Kasi para maging malinis. Hindi. Hindi yung pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao, kundi lumalabas sa kanyang bibig, yung nanggagaling sa kanyang puso, yung mga kasalanan na lumalabas sa kanya. Tignan niyo yung mga example na gano'n. Gano'n si Jesus eh. Kaya ang Panginoon po, yung kanyang pamatok, kaya yung kagaanan niya, ito yung grace na nararanasan natin. Lahat tayo nagkakamali, lahat tayo may mga pagkukulang, pero nandito yung grasya ng Panginoon sa atin. Hindi yung sarili nating katuwiran na tinitignan ng Ama, kundi yung katuwiran na nanggagaling po sa ating Panginoong Hesus. Amen. Praise God. Amen. So yun po no. So open the word of God daily. Yan po yung prescription ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Ay spiritual prescription sa atin. Ang salita po ng Panginoon ay enough na po para po sa atin pong kagalingan. Pray regularly para sa ating spiritual therapy. Kailangan po natin ng therapy. Kaya po natin lumakas. Kasi yung therapy, pag kaya po si Lodi, kailangan i-therapy, may mga mahihinang kailangan lumakas Ang nagpapalakas po sa atin, prayer. Kailangan natin ng therapy. Kailangan po natin ng obedience sa Panginoon para sa ating spiritual treatment plan. So, ibig sabihin, ang healing nagsisimula when we listen and obey sa prescription ng Panginoon. Yung authority, command ng treatment ng Lord. Doon ka gagaling. Kumonsulta ka nga sa Panginoon. Ito anak, ang aking sa iyo, ang recommendation sa iyo na dapat mong i-take. Ito ang maintenance mo. Yan ang panghabang buhay mong maintenance yan. Panghabang buhay na maintenance mo yan. Kasi nakita ko sa iyong sa test, sabi niyang ganoon, lagi ka nag-aalala. Ay ngayon magtiwala ka ngayon sa akin. Maintenance mo yan. Pwede po bang kailan po expiration niya? Walang ganoon eh. Kailangan magpatuloy tayo sa Panginoon. So we need the prescription of the Lord. Ayan. Sino po yung may reseta na siya? Na nanggagaling sa Panginoon. Amen? Napag-uwi mo, galing mo hindi ito pag-uwi mo, teka, ito yung sinasabi ng Lord sa akin sa umagang ito. Iba-iba po tayo eh. Iba-iba tayo ng check-up. Iba-iba tayo ng kondisyon. No? Maaring iba po sa atin, mga ilan sa atin, magkakapares tayo dun sa worry. Ayan, meron ng sagot ng Lord dyan. Maaring sa physical na kagalingan. Ayan. So, iba-iba po tayo. Patuloy po tayo makinig po sa Panginoon. We need to listen. Kasi minsan, nung ako po yung nagpa-check up minsan, may sinulat yung doktor. Hindi ko maintindihan tong sulat ng doktor na to. Ano ba to? Isang beses isang araw, 2 beses isang araw. Dok, ba't di po ako gumaling? Ganun. Hindi. Isang beses mo lang. Ilang beses mo ininom to? Isa lang po. Hindi, 2 beses yan. Hindi ko kasi maintindihan sulat mo eh. Parang gabi ganun eh. No? So, kailangan mo i-treat eh. No? Kailangan mo makinig dun sa ng Panginoon. So, ito na yung pangatlo. Mga kapatid, So, kumonsulta ka, binigyan ka ng prescription ng Panginoon. You need to follow Jesus' treatment for a healthy life. Yan. Sino po gusto ng healthy life? Amen. Kung sa atin, sa Reels, marami ako nakikita minsan ng mga healthy na mga yung mga nagre-release na mga doktor. Sabi ko, okay din to Ayan. Magandang sundin. Kasi may may health benefit siya. Ganon din po sa ating spiritual life. Gusto natin ng health, gusto ng Panginoon na tayo ay may healthy life. Yan, follow Jesus' treatment. You will find rest for your soul. Yan, sabi niya. Ang Panginoon nga kasi, so hindi siya nagbibigay sa atin ng mga bigat na pasanin. Yan, sa atin. Yung pagsunod natin sa Panginoon. Ako, kung sa Christian life ko, may panahon na, may taon na bumagsak ako. No. Pero sige, anak, tuloy pa rin. Tuloy ka. Lapit ka lang sa akin. Sa panahon nila, kung yung panahon na yun ng mga law noon, hindi ka pwedeng madapa. Hindi ka pwedeng mag-absent. Hindi ka pwedeng, hindi pwede. Very strict yung kanilang law ng mga time noon. Pero sa atin po, pero hindi ko naman sinasabi na we take lightly yung command ng Panginoon na binabaliwala lang natin. Siyempre, we need to obey sa Panginoon. Pero hindi siya heavy sa atin. Kagaya ng binibigay ng mundo na napakabigat, pero ang Panginoon pa rin na naglilip sa ating pong buhay. We need to follow
Jesus treatment for life. No, wag tayong sumunod kay Satanas kasi iba 'yon. Hindi healthy life 'yon. Hell life. Pag ang si Satanas ang sinunod natin, anumang sistema ng mundong ito, oh, yan, wala po 'yon. So, yung treatment ng Panginoon ay hindi natatagpuan po sa mundong ito. Eh, kuya, saan ko ba matatagpuan yan? Hindi matatagpuan sa mundong ito. Matatagpuan mo lang yan sa Panginoon. Kaya yung treatment ng Panginoon sa atin para tayo gumaling sa ating pong buhay. Kasi, na-born again tayo, yes, pinalitan ng Panginoon yung ating posisyon, maging ating nature ay na bago. Kaso yung sinasabi nga ni Pablo, kailangan ma-renew yung mind natin. Nandun yung old na mentality. Parang yung kagaya ng picture niya na yung mga Israelita lumabas sa Egypt, nakalabas na sila, pinalayan na sila ng Panginoon, pero yung mentalidad nila nandun pa rin sa Egypt. 'Di ba? Ay, ayoko, hirap na dito, balik tayo doon. Ganun, 'di ba? Ikaw talaga, Moses, sinisisi na yung kanilang pinaka-pastor. Ikaw talaga, kung saan mo kami dinala, babalik na kami doon. So, ganun sila. No? Pero sa atin, nung nakalabas na tayo, nakalaya na tayo, kailangan ma-renew, kailangan mabago ang mind natin ng salita ng Diyos upang patuloy tayong hindi mag-wander sa buhay at matumbok natin yung pinakakalooban ng Panginoon, yung promised land ng Lord para sa atin. Ayan, praise God. So yung treatment na ito, ang proseso na ito, kung titignan natin yung lifetime maintenance natin, sabihin nga po natin, discipleship. Yan. Dito, dinidisciple tayo. Tinuturuan po tayo talaga. Ayan. Dinidisciple tayo, tinuturuan tayo. Yan yung lifetime healing natin para tayo ma-restore at para tayo ma-preserve yung ating pong pananampalataya natin. Lumakas tayo, ma-restore tayo, ma-preserve tayo. Dinidisciple po tayo ng Panginoon. Kaya tayo pupunta every Sunday. Hindi ako pwede mag-absent sa church kasi baka hindi nila ako makita, baka sabihin nila hindi na ako nagsisimba. Hindi ganun yun. Hindi po yung ganun. Pupunta tayo sa church kasi dinidisciple tayo ni Lord. Oh, kasi sabi ng Lord, follow me and I will make you, ayan, fishers of men. Ayan. Dinidisciple tayo ng Panginoon. Pupunta tayo sa church kasi hinuhubog tayo ng Panginoon. Yan, hindi po ito attendance lang. O, present na ako, win na ako, sasunod na lang uli. Hindi, magpapatuloy tayo. Kasi kung dinidisciple tayo ni Lord, ibig sabihin, disipulo ka ni Lord. Eh kung disipulo tayo ng Panginoon, yan, nagpapatuloy po tayo sa Kanya. Kaya sabi mo sa katabi mo, every Sunday, maging present ka. Yan. Isama mo na rin yung prayer meeting. Yan. Isama na rin yung prayer meeting. Ayan, yun. Amen, ano? Opo. Pero opo, ka-absent ako ng mga nakaraan. Pasensya na kayo. Ayan, kabigyan. Ayun na pala, SLB ko. Ano? Ayan po, ano. So, yun po yun. No? Yun yung treatment sa atin ng Panginoon. O, ito, kumonsulta ka sa akin. Ito yung prescription ko sa iyo. O, inumin mo ito. Di ba? Parang ganun, di ba? Hindi, ayoko nga. Hindi mo pwede sabihin sa doktor yun eh. O, gusto mong gumaling, inumin mo tong gamot na to. Kailangan mo dumaan sa ganito. Eh, di, ayoko nga. Eh, ba't ka pa nagpa-check up? Kung ayaw mo pala. Di ba? Hindi pwedeng, sige po, Dok. Susundin ko na po ito. Ayan. Aba, Dok, effective talaga yung binigay mo sa akin. Ganun, talagang gumaling ako. Ayan, ganyan. O, di ba? Kasi sumunod ka. Parang ganun din po sa Panginoon eh. Effective din yun. Ano gusto mo, makumpine? Di ba? O, ayun, sasabihin ni Lord, mukhang confinement kailangan mo. Doon ka lang sa church, wag kang alis. Sabi, soaking ka. Wag kang doon ka lang. Mukhang confinement na, mukhang nagwawala ka na. Mapila mo ma-confine, yan para kumalma ka. Parang gano'n, ano, surgery. Deliver. Parang surgery, parang deliverance. Iba, gumaganon-ganon yung ulo mo, gumaganon-ganon. Alam na natin yan, in Jesus name, kailangan mo ma-surgery. Pumirma ka muna ng health plan mo, yung checklist mo. Yung kitang-kita. Ayan, halimbawa yan, ito yung kailangan palayasin sa iyo, di ba? Halimbawa gano'n. Surgery, parang deliver ng ganun sabi ni Brother Eddie. Yan, deliverance, surgery. Yan, labas. Yan. So, yung treatment ng Panginoon, yung po yung magpapalakas po sa atin, help us carry kung ano man po yung inassign ng Lord sa atin. Tsaka, ang pinakamaganda po dun sa doktor, kasi pag ikaw nagpa-check up ka, bahala ka na magpagamot. Bahala mo nang gamutin yung sarili mo eh. Depende kung nakakumpine ka talaga, nandyan yung monitoring sa iyo. Pero pag alis mo, pag na-receive mo yung prescription ng Panginoon, kung sa physical doctor, nandun pa rin siya sa kanyang clinic, kay Lord iba, sasamahan ka niya. Amen? Sasamahan ka niya. Hindi mo ininom yung gamot mo.
Hindi mo ininom na naman yan. Oo nga, Lord, pasensya ka na. Oo, kaya palang ano eh. Oo, kaya pala nandiyan ang Holy Spirit. Sasamahan ka ng Lord. Andiyan ang Holy Spirit. Yan, salamat po. Andiyan ang Holy Spirit. Papaalala sa iyo. Oo. Oo. Kaya pala, para hindi ka mawala sa sarili. Hindi mo ito. Yan, kasi maraming problema. Ang gano'n, no? Eh sa panahon po natin ngayon, maraming gano'n. Maraming nade-depress ngayon, maski nga kabataan eh, di ba? Oh. So, di ba? So, kailangan natin ang daily na presence po ng Panginoon sa ating pong buhay. Praise God. So, walk with Jesus and follow the Holy Spirit consistently. Yan po yung discipleship plan para for a good health po sa atin. Ayan. May sumasakit po ba sa atin? Mayroon po bang ano sa atin? May mga ano, ay kailangan po natin dumaan dun sa healing process ng Panginoon para matanggal po yung mga old habits sa buhay natin, mga life natin, at mapalitan to ng Christ-likeness sa ating pong buhay. Amen. So, kailangan po, we need to follow Jesus dun sa kanyang path ng healing para po sa ating pong kaluluwa. Praise God. Tayo po tayong lahat. Amen. Praise God. No? Just like our physical body po ay kailangan po ng regular check-up, ganoon din po yung ating spiritual life needs ongoing care and protection na nanggagaling sa Panginoon. So we need to come to Jesus for consultation, listen sa kanyang prescription, sa kanyang word, and follow His treatment. No? Kasi pag yung po sinunod natin, mangyari po yung pangako ng Panginoon na sinabi niya, and you will find rest for your soul. No? Kapahingahan, kapayapaan, kalakasan po sa bawat sa atin. Ikaw yung kagalingan namin, ikaw yung deliverer namin, ikaw yung provider namin. Ikaw yung savior namin, ikaw yung Lord na naghahari sa bawat sa amin. Salamat Panginoon dahil sa you are inviting us freely, Panginoon, sa iyong harapan. And freely, Lord, to be with you, to have a relationship with you always, God. Lord, kailangan namin po ito araw-araw. Salamat po, Panginoon. We need to be checked up, Panginoon, our spiritual condition, ganun din aming physical condition, Panginoon, aming mga family members, aming mga family, we need to be checked up, Lord. At salamat po, Panginoon, dahil sa iyo lang kami, Panginoon, na nagkakaroon, Lord God, ng kapahingahan, Panginoon. Lord, I pray na patuloy po kaming sumunod lang sa iyong treatment sa amin. Patuloy lang kaming sumunod, Panginoon, sa mga prescription mo. Dahil ang pangako mo sa amin ay magkaroon kami, Lord, ng rest, Lord, ng peace, ng freedom, Panginoon, sa lahat ng ito. Salamat po sa ino-offer mong buhay. Salamat, Panginoon, sa patuloy na kalakasan. Salamat po, Panginoon, na tinatanggal mo yung mga pasan namin, mga burden namin. Sabi nga din, Lord, sa iyong mga salita, cast all your anxieties on the Lord, for He cares for us. Salamat, Panginoon. Thank you, God, so much, Lord, sa iyo pong mga words sa amin sa umaga pong ito. Lord, ikaw po ang patuloy na mangusap. Holy Spirit, ikaw po ang patuloy na mag-impress nito, patuloy na magpaalala, patuloy na magbigay ng encouragement sa bawat isa po sa amin, na kami po, Panginoon, ay patuloy na lumakad sa iyo. Holy Spirit, we need your guidance every day. Panginoon, you are our doctor, Panginoon, sa aming spiritual life. May time po na nakakalimutan namin, hindi kami naribiging reminded sa mga dapat naming maayos sa buhay namin, but your word and your Holy Spirit ang patuloy na nag-remind sa amin. Tulungan po kami, yung ears namin, yung spiritual senses namin to see, to hear, and to feel you, Panginoon, yung mga nais mo, Lord, na marinig ka namin lagi, Panginoon, and maging sarado ang tainga namin, Lord, sa boses ng kaaway, in Jesus' name. At wala kami, Panginoon, na puwang, Panginoon, sa kanyang mga sinasabi, mga kasinungalingan, kundi sa iyong mga katotohanan lamang, Panginoon Jesus. Salamat po ng marami, Lord. Ikaw, patuloy mo pong pagalingin ng bawat isa, patuloy mo pong palakasin ng bawat isa, patuloy pong ma-revive ang bawat isa po, Panginoon. Thank you, Lord Jesus, sa invitation na ito, sa process na ito, na healing mo, sa love mo, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. We thank you, God. We thank you so much, Panginoon. We thank you, Lord, for your promises. Hallelujah, God, Jesus. We thank you for everything, Panginoon. Thank you, Lord. We be back to all the praises and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palapakan po natin si Lord. Yeah, praise God.